Magandang hapon po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako manood ng No Limit Tangere, Kabanata 16-30. Buod ng Kabanata 16 hanggang 30. Si Sisa ang ina ni Basilio at Crispin. Ang asawa niya ay si Pedro na labis ang kasamaan at pagkakahaman. May bisyo si Pedro gaya ng pag-inom ng alak at sabong. Bibihira lamang kung umuwi ng bahay si Pedro at kadalasan pang sinasaktan ng asawa kung hindi na mapagbibigay ng perang pagbisyo. Pero na lamang ang pagbibigla ni Sisa matapos na dumanggan sa kanyang harapan si Basilio na duguan ang kanyang loob at takas sa matinding tapos ang kahito. Kinuha ng Sakristan Mayor si Crispin sa bintang ng pagnanakaw ito. Nakasunod na araw, nagtipon-tipon ang mga manong at manang sa simbahan upang pag-usapan ang indulhensya plenarya na siyang makahawak sa purgatorio ang mga kaluluwang nagtusa. Hindi naman ay ng mga nag-uusap ang pagdating ni Sisa na may dalang isang bayong ng gulay, prutas at isda para sa purgatorio. Tumabad sa kanyang paningin ang kusinero at sakristan, ngunit hindi sila nito pinansin. Hindi makapaniwala si Sisa sa mga pinapag nila. Sa kabilang dako, nag-uusap si Crisostong Ibarra at ang guro ng San Diego na sa lawang ito tinapon ng bangkay ng kanyang ama na si Don Rafael Ibarra. Nais nung ipagpatuloy ang simula ng kanyang ama sa pagtulong sa pag-aaral ng mga bata. Dito rin sa isa ang mga suliranin ng guro patulad na lamang ng nawawala ng interes sa pag-aaral dahil kulang sa panghihikayat mula sa kanilang mga magulang at kung mayroon may nagiging sagabal naman sa kanila ang kahirapan. Isang may kailangang iwasto at may saayos sa mga turo. Nakasanay ng mga bata ang magsaulo sa halip na unawain mabuti ang pinag-aralan. Matapos ang pag-uusap sa lawa, dumalo si Crisostong Ibarra kasama ang guro sa isang ulo ng tribunal. Dumalo ang dalawang partido ng bayan na magkasalungang opinyon at mga sinusulong. Ang Partido Konservador o Konservado na binubuo ng mga matatanda, ang Partido Liberal na pinabibilangan naman ng mga kabataan. Ang mga paksa ng pagpupulong na iyon ay tungkol sa gaganaping kapistahan at ang pagtatayo ng paaralan para sa bayan. Sa dami ng kanilang pinagdalunan para sa kapistahan, ang desisyon pa rin ng simbahan ang nanaig o masusunod para sa kapistahan. Matapos pumunta sa simbahan, gulong-gulo na uwi si Sisa sapagkat hindi niya alam kung ligtas ba ang kanyang mga anak. Nagpang-apo sila ng Guardia Civil sa daan. Pilit siyang pinapaamin na ilabas ang 2 onsang ninakaw ng kanyang mga anak. Dahil sa wala siyang may makita ay kinalatgan siya ng mga ito papuntang kwartel. Hiyang-hiya sa Sisa na pinagtitinginan ng mga tao. Nang hangin na ng pakawalan siya ng pres at pag-uwi niya sa kanilang bahay ay tumambad ang isang pinas ng damit ni Basilio na nakasabit sa dingding. Labis ang kanyang naging pag-aalala kaya siya ay tumakbo papuntang bayan at nagsisisigaw sa paghahanap ng kanyang mga anak. 3 araw ang naging paghahanda ng mga mamamayan ng San Diego para sa darating na kapistahan. Napag-usapan si Padre Salvi na katakatakang nag-iba ang pag-ugali simula nang dumating na San Diego sa Maria Clara. Plano ng magkatipan na magkaroon ng picnic sa ilog kasama ang kanilang mga kaibigan. Iminungkahi ni Maria Clara na huwag niyang imbitahin si Padre Salvi, ngunit hindi ito silang ayun na ni Crisostong Ibarra. Sumakay sa dalawang bangka habang nag-iisda ang mga kababaihan at kalalakihan. Ngunit na magkaroon ng butas ang bangka ng mga binata ay nakalipas sila sa sinasakyan ng mga dalaga. Wala silang mahuli ng mga isda dahil may mga buhaya kaya tinundag ng piloto ng bangka na si Elias. Naglaban ang dalawa sa ilog na ang hindi namang sinaguluhan ni Crisostong Ibarra hanggang sa mapatay nila ito. Nagkubli si Padre Salvi sa isang puno at doon niya nakita ang mga kababaihang nagtatampisaw sa tanis. Nanilip siya at nakinig sa mga nag-uusap ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Dumating si Sisa na naasahan ang baka ni Ibarra ngunit umalis din kaya napag-usapan ang pagkawala ng kanyang mga anak. Dumating ang mga Guardia Civil at sargento upang hanapin si Elias sapagkat ito ay di umano ang nanakit kay Padre Damaso. Nakasunod na araw, pumunta si Ibarra sa bahay ng Piloso Potasio upang humingi ng payo tungkol sa paaralan na nais ng pasimulan. Sinalamat ang marido ng Piloso at iminungkahi sa mga kinikilalang tao sa lipunan tulad ng kura dapat isang kunin ni Ibarra ang kanyang mga pinabalak. Ika-10 ng Nobyembre at bisperas ang kapistahan sa San Diego. Handa na ang lahat sa bisperas malabang mula sa mga party, dekorasyon, foto, pagkain, musika at mga programa. Samantala, tinatapos na ang bahay paaralan na pinapagawa ni Ibarra malapit sa kanyang tahanan sa Mamamatnubay Linyol 1. Dahil dito ay marami ang mga sa kanya, ngunit marami din ang naging maling niyang kaway. Malaking handaan ang nakatakdang maganap sa bahay ni Kapitan Tiago at higit na marangya kaysa sa bahay ng ibang mayayaman sa San Diego. Isang relikaryong pinto o lock ang pasalubong ng ama ni Maria Clara. Namasyal sila sa isang sulong na daan ay may isang ketongin na tumawag ng pansin ni Maria Clara kaya tinilimos ito ang locket na kapibigay pa lamang ng kanyang ama. Nakalaghala sa isang akulat na Diario sa Manila ang kanyaan at pagdiriwang ng kapistahan sa loob ng 3 araw. Sinulatan ni Maria Clara sa Ibarra dahil ilang araw na niya ito hindi nakikita. Hinilinggin niya siya ay dalawa ng binata at imitahan siya nito sa pagpapasinaya ng bahay-paaralan na kanyang pinatayo. Ikatlo ang huling araw ng kapistahan sa bayan sa Diego. Handa na ang lahat para sa lubungin ng kapistahan. Sinimula ng mahabang posisyon ng iba't ibang santo. Makikita ang pagkakaiba ng antas o diskriminasyon sa lipunan. Siksikan ng mga tao sa loob ng simbahan hanggang sa labasan. Ang misa ay bayan para sa kabanalan ng lahat sa halagang 250 piso. Mas mabuti na magpahit naman sa misa na makapagdadala ng kaluluwa sa langit
impyerno Pugetsa. Sa ngayon po, tapos na po ako manood ng Kabanata 16 to 30 at ito po ang aking reaction at natutunan para sa video na ito. Ang masasabi ko po para sa kabanata na to ay, sa panahon po ngayon, marami pa rin po mga kalalakihan ang katulad po ni Pedro na manginginom at mabisyo. Meron pa po, pinapabayaan po nila ang kanilang mga asawa na magbantay sa kanilang mga anak. At ang labis po na pagmamahal ni Sisa sa kanyang anak na si Crispin. Kung paano niya po pahalagaan at alagaan si Crispin. Yun lang po. Bye.